Iba't iba tayo ng opinyon pagdating sa pag-ibig. Pero naniniwala ka ba na pare-pareho lamang tayo magmamahal kung makilala na natin ang taong karapat-dapat para sa atin? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Aimee. Isang babaeng nagngangalang Aimee ang nanggaling pa lamang sa heartbreak dulot ng panloloko sa kanya ng kanyang dating nobyo na si Angelo sa loob ng halos 7 taon. Aimee, alam kong mahirap ito, pero kailangan mo nang kalimutan si Angelo. Payo ng kanyang matalik na kaibigan na si Lizelle. Hindi ko alam Lizelle, pero sobrang sakit eh. Lahat ng alaala namin, nasa akin pa rin. Paano ko na ito kakayanin? Sagot ni Aimee habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Naging mahirap ang proseso ng paglimot ng dalaga dahil maliban sa matagal na nga silang magnobyo ay sa iisang bubong lamang din sila nakatira noong magkasama pa sila. Aimee, alis na tayo dito. Kung gusto mo, sa akin ka muna manirahan pansamantala. Alok ni Lizelle na nag-aalala sa kanyang kaibigan. Salamat Lizelle, pero kailangan ko itong kaharapin. Hindi ko pwedeng takasan ang sakit na ito. Matigas na sagot ni Aimee. Maliban pa doon, ay hindi matanggap ni Aimee na ipinagpalit nga lamang siya ng kanyang dating nobyo sa babaeng nagtatrabaho sa bar. At wala nga rin siyang kaalam-alam. Halos 1 taon na rin pala siya nitong niloloko habang magkasama pa sila sa iisang bubong. Bawat gabi, nararamdaman ni Aimee ang pagbalik ng sakit sa tuwing mag-isa lamang siya sa kanilang apartment. Ang mga alaala ng masasayang panahon nila ni Angelo ay tila mga anino na lamang na humahabol sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit siya? Ano bang meron siya na wala ako? Paulit-ulit na tanong ni Aimee sa kanyang sarili. Dahil na nga rin sa masakit na karanasan na ito, nagdulot nga ito kay Aimee ng trauma para magtiwala pang muli at maniwala sa pag-ibig. Para bang takot na nga siya na muling sumubok. Lizelle, paano kung hindi na ako magmahal ulit? Natatakot ako. Sobrang natatakot. Pagpapahayag ni Aimee ng kanyang takot. Aimee, hindi naman lahat ng lalaki ay katulad ni Angelo. Maniwala ka, darating din ang tamang tao na para sa'yo. Sabi ni Lizelle. Nasa 3 taon na nga ng kolehiyo si Aimee noong mangyari ang trahedyang yun. Labis nga rin itong naapektuhan ang kanyang pag-aaral. Kaya noong matapos ang semester, nagpa siya muna si Aimee na umuwi muna sa kanilang probinsya upang doon ay makasama ang kanyang pamilya at mabigay ng sapat na oras ang kanyang sarili. Noong nasa probinsya na nga siya, doon lamang niya nabigyan ng sarili ng kapahingahan kahit papaano. Sa tuwing nasa apartment nga kasi siya noon, ay patuloy na sumasariwa sa kanya ang mga sakit. Lalo na ang harap-harapang ginagawa ng dating nobyo na parang wala itong pakialam sa tuwing nakikita nito na nasasaktan na siya. Pauwi na po ako ma. Kailangan ko po ng pahinga. Sabi ni Aimee sa kanyang nanay sa telepono. Anak, dito ko sa amin. Nandito kami para sa'yo. Sagot ng kanyang nanay na puno ng pag-aalala at pagmamahal. Mainit na pagyakap ang natanggap ni Aimee mula sa kanyang pamilya noong nakarating na nga siya. Naging okay naman siya. Nagagawa na nga niyang umiti sa tulong ng kanyang mga mahal sa buhay. Salamat ma. Alam ko nandito kayo para sa akin. Sagot ni Aimee habang nagpapakawala ng pilit ng ngiti. Gayunpaman, tuwing gabi, sa tuwing tahimik ang paligid, sa tuwing mag-isa siya sa kanyang higaan, hindi maiwasan ni Aimee na muli na namang kaharapin ang mga nakakatakot na sandali
At yun nga ay ang pagbisita sa kanya ng mga alaala nila, mga panahong masaya pa sila at mga pagkakataon kung saan nagmamakaawa siya kahit ipinagtatabuyan na nga siya ng lalaking mahal na mahal niya. Paano mo nagawa sa akin to, Angelo? Minahal kita ng buo. Lahat ibinigay ko. Pero bakit ganito? Bulong niya sa dilim habang umiiyak. Makalipas ang mahigit isang buwan, kinailangan na nga rin bumalik ni Amy sa lungsod dahil doon siya nag-aaral. Gusto naman niyang manatili na lamang sa kanilang probinsya, pero mahirapan nga siya sa paglipat ng eskwelahan dahil isang taon na lamang ay gagraduate na nga rin siya. Kaya naman kahit hindi pa nga siya gaanong maayos, matapang niyang hinarap ang takot sa mga posibilidad na mangyari sa oras na bumalik na nga siya sa lugar na yun. Na ngayon, siya na nga lamang mag-isa. Ma, kailangan ko na pong bumalik. Isang taon na lang naman. Magtatapos na ako. Sabi ni Amy sa kanyang nanay. Anak, maging matapang ka. Nandito lang kami para sa'yo. Sagot ng kanyang nanay habang inaabot ang kanyang mga gamit. Naging mahirap para kay Amy ang naging simula niya sa ganoong setup. Muli siya nagrenta ng apartment habang tinatapos niya ang huling taon niya sa pag-aaral ng kolehiyo. Buong akala nga rin ng dalaga ay handa na nga siyang labanan ang kanyang damdamin na huwag nang tawagan ang kanyang dating nobyo. Pero makalipas nga lamang ang ilang linggo, muli na naman siya nakipag-usap sa kanyang ex. Maging ang kanyang ex-boyfriend ay gusto pa nga rin na makipag-koneksyon sa kanya. At sa tuwing wala nga kasamang babae ang kanyang dating nobyo, sinasabihan nga niya si Amy ng mga mabubulaklak na salita para maramdaman ng dalaga na gusto pa nga siya ng kanyang dating nobyo. Umaayos na sila. Kaya naman bilang resulta, kapag mayroong oras, ay pumupunta si Amy sa lugar ng kanyang dating nobyo. Alam nga rin ni Amy na nagiging mababa na nga siya sa ganoong bagay dahil alam nga niya na sa kabila ng lahat ng ito ay alam rin ng mga tao sa paligid nila na niloloko lamang siya ni Angelo. Sa ngayon, ay may bago na nga ring nobya si Angelo. Pero kapag hindi nga magkasama ang mga ito, ay doon na nga pumapasok si Amy. Kaya ang nagiging labas, siya pa nga ang nagiging kabit ni Angelo ngayon. Bakit ganito? Kahit alam ko mali, hindi ko magawang pigilan ang sarili ko. Sabi ni Amy sa kanyang sarili habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Isang araw, naimbitahan nga sila ng dati nilang kaibigan na dumalaw sa kaarawan nito. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi, ay nandoon pa rin sila. Para bang sila pa rin. At suportado naman ito ng tropa nila. Dahil maging ang mga ito ay gusto pa rin na magkaayos sila. Pero maya-maya lamang, nag-text na nga ang nobya ni Angelo. At sinabi nga na nandoon nga ito sa bahay nila. At naabutan ng mga gamit ni Amy na nasa kwarto. Agad namang nakaramdam ng pagkataranta si Angelo at nakiusap kay Amy na umuwi sila. At ihahatid na nga lamang siya nito sa kanyang apartment. Amy, umuwi na tayo. Ihahatid na kita sa apartment mo. Pakiusap ni Angelo habang nagmamadaling hilahin si Amy papalabas ng party. Angelo, ano ba talagang gusto mo mangyari? Pinaglalaroan mo lang ba ako? Tanong ni Amy na puno ng sakit. Nangako naman si Angelo kay Amy na siya nga ang pipiliin ito at kakausapin ang bagong kinakasama niya ngayon. Sa mga sinabing ito nga ni Angelo ay naniwala naman dito si Amy at patuloy pa nga rin siyang umasa. Pero kinabukasan, isang mensahe ang kanya natanggap mula kay Angelo at sinasabi na palayain na nga siya.
Sa isip-isip naman niya, kung hindi rin naman nagbibigay ng motibo ang kanyang dating nobyo, hindi rin naman siya maghahabol at aasa pa dito. Nagkaroon pa nga sila ng ilang pag-uusap. Gusto lang naman ni Aimee na magkausap sila ng maayos para tuloy na nga ring makalaya sa isa't isa na wala ng sama ng loob. Pero kahit na ganoon, ipinagtabuyan nga lamang siya ng lalaki at kung ano-ano pang masasakit na salita ang natanggap niya na ngayon nga lamang niya narinig o natanggap mula sa kanyang dating nobyo. Kaya naman mula rin noon, ipinangako na nga ni Aimee sa kanyang sarili na hindi na nga siya maghahabol pa. Kakayanin na nga niya na manindigan sa kanyang sarili. Simula nga rin noon, ay hinayaan na nga lamang ni Aimee ang kanyang sarili na mag-entertain ng ibang lalaki na nagchat-chat nga rin sa kanya. Kumakausap na nga rin siya ng ibang lalaki para mabaling ang kanyang atensyon. Nag-gym na nga rin siya sa tuwing mayroong oras. Lahat ay ginawa niya para walang bakanting oras na muli pa nga niyang maisip ang kanyang dating nobyo. Pero sa kabila nga ng pakikipag-usap ni Aimee sa ibang lalaki, nag-iingat pa nga rin siya na muling mahulog ang kanyang loob. Pero hindi nga niya akalain na isang lalaki ang nagpakita sa kanya ng kakaibang interes sa kanya. Ito ay palaging kinakamusta siya at tila ba alam nito ang nangyayari sa kanyang isipan. Aimee, nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap. Hindi kita pipilitin kung hindi ka pa handa. Sabi ng lalaki sa kanya sa kanilang chat. Salamat. Ibang-iba ka sa kanila. Hindi ko pa talaga alam kung handa na ba ako. Pero natutuwa ako sa tuwing kausap kita. Sagot ni Aimee. Isang araw, habang nasa gym si Aimee, isang lalaki nga ang nagmagandang loob na tulungan siya noong mayroong muntikan na nga na magtangkang bastusin siya. Nagpakilala nga itong boyfriend niya at pinangalagaan siya. Salamat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Sabi ni Aimee habang nakangiti. Okay lang. Mag-ingat ka palagi. Sagot ng lalaki bago bumalik sa kanyang workout. Nagtataka si Aimee sa biglaang inasal ng naturang lalaki. Pero labis nga siya nagpapasalamat. Napamangha nga rin siya sa taglay nitong kagupuhan at matipuno ng pangangatawan. Ang gwapo naman niya. Pero hindi ako dapat marupok. Sabi ni Aimee sa kanyang sarili habang pilit na iniiwasan ang pagtingin sa binata. Noong mga sumunod na araw ay muli nga nakita ni Aimee ang lalaki sa gym. Nakakaramdam nga siya ng sigla sa tuwing mapapatingin ito sa kanya. Pero pilit nga niyang pinipigil ang kanyang damdamin. Hindi ako dapat magpadala. Hindi ko pwedeng kalimutan. Lalaki rin siya. Paalala ni Aimee sa kanyang sarili habang tumatakbo sa treadmill. Isang hapon, habang nasa gym, nakalapit ang lalaki kay Aimee at nagpakilala. Hi, I'm Jonas. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung tinulungan ko last time, di ba? Sabi ng lalaki habang nakangiti. Hello, I'm Aimee. Yes, ako nga yung tinulungan mo last time. Sagot ni Aimee na may halong hiya. Nagpatuloy ang kanilang pagkikita sa gym at unti-unting nagkaroon ng pagkakaibigan sila Aimee at Jonas. Madalas silang magkausap at magkasama sa kanilang workout routines. Aimee, okay lang ba kung maging gym buddies tayo? Mukhang kailangan mo ng kasama. Alok ni Jonas. Sure, why not? Salamat ha. Sagot ni Aimee habang nakangiti. Isang araw ng pasukan nilang muli. Papasok pa nga lamang siya noon sa eskwelahan
noong maabutan na wala na nga ring tricycle ang nasa paradahan. Kaya sa mga oras na ito ay talaga nagpanik siya dahil malilate na nga rin siya. Mabuti na nga lamang din ay mayroong isang biglang dumating na tricycle kaya kaagad na nga rin niya itong pinara. Noong iaabot na nga sana ni Aimee ang kanyang bayad ay nagulat talaga siya noong makita ang tricycle driver. Ito yung lalaki na nasa gym noon. Bigla siyang nahiya noong maramdaman na namumula ang kanyang muka sa kung anong dahilan. Halos araw-araw nga inamamasada ang lalaki at napapadaan sa apartment ang dalaga. Kung kahit madalas ay doon na nga rin siya sumasakay. Pagsapit naman ng gabi, habang kausap niya ang lalaki na nakakausap lamang niya sa online pero hindi naman niya kilala, naibahagi nga niya dito ang naging karanasan niya, lalo na sa sinasabi niyang lalaki noon na nasa gym na tricycle driver pala na madalas na nga rin niyang sinasakyan ngayon. Hindi nga niya maitatanggi na nagkakagusto na nga siya sa lalaking yun. Sa kabilang linya naman, ang kausap niyang lalaki ay natahimik na lamang bigla. Maya-maya pa ay sinabi nga nito na mayroon siyang mahalagang sasabihin at sana nga raw ay huwag mabigla si Aimee. Bigla nga nitong inamin na siya nga daw at ang lalaking tinutukoy ni Aimee ay iisa lamang. Tsaka nito binuksan ng kamera at ipinakita kay Aimee para patunayan na totoo nga ang kanyang sinasabi. Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Aimee. Natahimik siya sa kanyang narinig. Hindi na nga niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Para siyang natutuwa, na natatawa, na naiiya, kinakabahan, at naiinis. Na tila ba parang niloko lamang siya ng lalaki na matagal na pala niyang nakakaharap pero hindi mo lang sinabi o ipinaalam sa kanya ang patungkol sa bagay na yun. Ewan ko, siguro wag mo na lang muna akong kausapin. Hindi ko kasi alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman sa mga nalaman ko. Pakiramdam ko tuloy naloko na naman ako pero sa ibang paraan. Hayaan mo na lang siguro ako na makapag-isip-isip. Matagal na pala kitang nakakasama, nakilala, pero ngayon mo lang sinabi. Pakiusap ni Aimee kay Jonas. Sorry talaga Aimee. Pero sige, kung ngayon ang gusto mo, hayaan na muna kita. Katulad ng sinabi mo, kailangan mo ng space. At nare-respeto ko yun. Kung handa ka nang kausapin ako ulit, pwede mo akong tawagan anytime. Katulad lang din nung dati. Malumani namang sagot ng binata kay Aimee. Maliban pa nga doon, ay humingi rin naman ng pasensya ang lalaki at inamin nga nito na natakot lamang din siya. Hindi rin naman daw nito akalain na magkikita nga sila sa gym. Balak naman daw nito na aminin na ang lahat pero pinanghihinaan siya ng loob. Kaya naman, noong makumpirma na nga niya sa kanyang sarili na mayroon na nga rin siyang gusto kay Aimee, doon na nga rin niya pinilit ang kanyang sarili na sabihin na nga ang katotohanan sa dalaga. Kahit patakot ito sa katotohanan ng maaari na nga siya nitong iwasan sa oras na magtapat na nga siya ng kanyang damdamin. Dahil alam nga rin niya na hindi pa nga handa ang dalaga sa ganoong bagay. Simula nga noon ay ilang araw nga rin hindi kinausap ni Aimee itong si Jonas dahil sa inis na kanyang nararamdaman. Pero habang tumatagal, napagtanturing naman ni Aimee na may punto nga rin ang lalaki. At sa tingin niya, malinis naman ang intensyon nito sa kanya. Kasabay nga rin noon ay interesado na nga rin siya sa lalaking yun. Kaya naman isang araw, hindi na nga napigilan pa ni Aimee ang kanyang sarili na i-chat na nga si Jonas at sinabi na pinapatawad na nga niya ito. Maaari na nga silang maging magkaibigan ulit
Doon nga ay nagsimula ang kanilang mas lumalalim na pagkakaibigan na umabot na nga rin ng halos kalahating taon. Hanggang sa isang araw, inamin ni Jonas na higit pa sa pagkakaibigan ang nadarama niya para kay Amy at hindi rin naman daw siya umaasa na agad nga siya nitong bibigyan ng sagot. Pero handa naman daw siyang maghintay kung kailan handa na nga ang dalaga. Wala namang maisagot o mukhang maiharap ang dalaga sa binata dahil alam nga niya na maging siya ay espesyal na nga rin ang nararamdaman para sa lalaki. Pero hindi nga rin niya maikakaila na may takot pa nga rin siya na muling magtiwala at hindi pa nga siya handa. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Amy ang pagbalik ng kanyang sigla at tiwala sa kanyang sarili. Hindi niya inaasahan na muli siya makakatagpo ng isang tao na magpaparamdam sa kanya ng kanyang halaga. Jonas, salamat sa lahat ha. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon muli kung hindi dahil sa iyo, sabi ni Amy habang naglalakad papalabas ng gym. Anytime, Amy. Nandito lang ako para sa iyo, sagot ni Jonas na puno ng sinseridad. Makalipas ang ilang buwan, napagtanto na nga ni Amy na unti-unti na nga rin bumabalik ang kanyang kakayahan na magmahal. Hindi niya alam kung handa na nga siya, pero nararamdaman niya na bukas na muli ang kanyang puso. Jonas, alam kong hindi pa tayo matagal na magkakilala, pero nagpapasalamat ako na nakilala kita, sabi ni Amy habang magkahawak ang kamay nila ni Jonas. Ako din, Amy. Sana maging masaya ka ulit. Deserve mo yun, sagot ni Jonas habang nakatitig sa mga mata ni Amy. Sa kabila ng lahat ng sakit na nararanasan ni Amy, natutunan nga niya magpatawad at mag-move on. Natagpuan nga niya ang lakas na magpatuloy at buksang muli ang kanyang puso sa pagmamahal. Mahal kita, Amy. Hindi kita iiwan, pangako ni Jonas habang niyayakap si Amy. Mahal din kita, Jonas. Salamat sa lahat, sagot ni Amy habang lumuluha sa sobrang kasiyahan. Nagtagal pa nga ang kanilang pagkakaibigan. Halos gawin na nga rin ni Jonas ang lahat para lamang sa babaeng minamahal niya. Lalo pa at noon pa lamang niya naramdaman ang ganoong klase na pagmamahal na dati-rati ay hindi rin niya ginagawa. Dahil aminado nga si Jonas na noon ay puro lamang din siya kalokohan. Magmula noong makilala ni Jonas si Amy, hindi na nga niya mapigilan ang kanyang damdamin. Kung noon, hinahabol-habol nga siya ng mga kababaihan, ngayon naman, tila siya na nga itong nahuhumaling sa isang dalaga na tila wala siyang balak na sukuan ni kailanman. Amy, pwede ba kita makausap kahit sandali? Tanong ni Jonas isang hapon matapos ang kanilang workout. Sige, Jonas. Ano bang gusto mong pag-usapan? Sagot ni Amy at bahagi nagtataka. Alam mo, Amy, mula noong makilala kita, hindi ko na maalis sa isip ko ang kagandahan at kabutihan mo. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo, kahit gaano pa kahirap. Malalim na sabi ni Jonas. Puno ng emosyon ang kanyang boses. Napatitig si Amy kay Jonas. Hindi niya inaasahan ang ganitong mga salita mula sa kanya. Jonas, hindi ko alam ang sasabihin ko, pero nararamdaman ko na tunay ang mga sinasabi mo. Kaya salamat talaga. Tugon niya na may halong kilig at pag-aalinlangan. Sa bawat araw nga
ay hatid sundo nga ni Jonas itong si Amy. Kahit hindi naman nagsasabi itong si Amy. Lahat na siguro ng ekstrang effort na kayang gawin ng lalaki ay ginagawa na nga niya para lamang kay Amy. Kung kaya naman, minsan ay hindi maiwas ng dalaga na isiping baka handa na nga siya na magmahal muli. Hanggang sa isang araw, lakas loob na nga niyang inamin sa binata ang kanya na nga ring nararamdaman para dito. Laking tuwa naman ng lalaki noong malaman niya yun. Kaya naman, buhat noon ay sinimulan na nga niya na ligawan ng dalaga. Makalipas nga lamang ang 2 buwan ng panliligaw ni Jonas. Sa wakas ay sinagot na nga rin siya ni Amy. Parang naruman nga lamang din ang lahat dahil nakasnayan na nga rin nila ang espesyal na pagtrato nila sa isa't isa kahit pa man noong hindi pa sila. Jonas, gusto kong malaman mo na dahil sa'yo, nalaman ko ulit na magtiwala at umibig. At ikaw ang dahilan. Salamat talaga, Jonas, sa lahat. Sabi ni Amy. Hindi maitago ang kaba sa kanyang boses. Laking tuwa naman ni Jonas noong malaman yun. Alam mo din naman, Amy, matagal na kitang gusto. Handa akong ligawan ka at patunayan ang pagmamahal ko. Sagot niya. Punong-puno siya ng kasiyahan. Lumipas ang maraming buwan hanggang sa sumapit na nga rin ang pagtatapos ni Amy sa kolehiyo. Inimbitahan nga niya ang kanyang lola. Kasama na nga rin niya noon ang kanyang nobyong si Jonas para ipakilala sa kanilang pamilya. Matapos nga ang seremonya, idumiretso nga sila sa isa sa mga resort ng kanyang lola upang doon ipagdiwang ang kanyang pagtatapos na nagkamit pa nga ng cum laude. Proud na proud nga sa kanya ang kanyang lola at binigyan pa nga siya nito ng sasakyan bilang regalo. Congratulations, Apo. Sobrang proud ako sa'yo. Sabi ng lola ni Amy habang inaabot ang susi ng kotse. Salamat po, Lola. Oo nga po pala. Ito po pala si Jonas, ang nobyo ko po. Sabi ni Amy. Pinakilala na nga niya si Jonas sa kanyang lola. Magandang araw po, ma'am. Masaya po ako makilala ka. Sabi ni Jonas na medyo kinakabahan nga sa mga oras na yun. Sa pagkainan, habang masaya nagsasalo-salo ang mga kamag-anak nila, bigla na lamang din nagtanong ang kanyang lola. Paano nga ba kayo nagkakilala ng bago mong nobyo? At ano nga ba ang trabaho niya? Sa halip na si Amy nga ang sumagot, si Jonas na nga rin ang masayang nagpakilala para sa kanyang sarili. At ibinahagi nga niya ang kanyang hanap buhay bilang isang tricycle driver. Tricycle driver po ako, ma'am. Gusto ko lang pong tulungan ng pamilya ko. Lalo na po si Amy. Sabi niya. Wala mang sinabi ang lola ni Amy. Pero baka sa mukha nito ang pagkadismaya. Dismayado dahil sa paningin ng kanyang lola, hindi nararapat ang lalaking ito para sa kanyang apo. Kaya naman noong matapos na nga silang kumain, ay palihim ngang kinausap ng ginang ang kanyang apo. At pinagsabihan nga siya nito patungkol sa kanilang relasyon ni Jonas. Inamin ng ginang na hindi nga nito gusto ang lalaki para sa kanya dahil sa layo ng agwat ng kanilang pamumuhay sa isa't isa. Nasasaktan man si Amy, pero sinang-ayunan na nga lamang muna niya ito upang hindi nga rin masaktan ang damdamin ng kanyang lola sa kung anuman ang maaari niyang masabi. Maliban pa doon, ay ayaw nga rin niyang masira ang espesyal na araw na yun. Iha, hindi ko gusto ang lalaking yun para sa'yo. Hindi kayo bagay. Kitang-kita mo naman, di ba? Napakalayo ng agwat ng pamumuhay nyo. Sabi ng kanyang lola. Nasasaktan man, pero sinang-ayunan na nga lamang muna ni Amy ang kanyang lola.
Ah, opo Lola. Naiintindihan ko po. Sagot niya. Kahit pa ang totoo, inasasaktan siya sa sinabi ng kanyang lola. Noong makabalik na nga sila ni Jonas sa kanilang lugar, habang daladala ang kotse na regalo sa kanya ng kanyang lola, lakas loob nga niya ipinagtapat kay Jonas ang sinabi ng kanyang lola. Jonas, sinabi ni lola, hindi kanya gusto para sa akin dahil sa trabaho mo. Sabi ni Aimee. Halata nga dito na nasaktan si Jonas. Pero sinabi nga lamang nito na nauunawaan niya ito. Aimee, naiintindihan ko naman ang lola mo. Pero ikaw pa rin ang magpapasya. Handa akong tanggapin kahit ano pa ang desisyon mo. Sabi ni Jonas. Puno ng pag-uunawa. Hindi man diretsa ang sabihin ni Jonas. Pero ang totoo ay nangangamba siya. Dahil alam nga rin niya sa kanyang sarili, anumang oras ay maaari na nga siyang iwanan ni Aimee. Jonas, mahal kita. Para sa akin, hindi hadlang ang trabaho mo. Ang mahalaga, nagsusumikap ka. Nagmamahalan tayo. Sabi ni Aimee. Isang araw nga ay aksidenteng narinig ni Jonas ang pag-uusap ni Aimee at ng kanyang lola sa telepono. Sabi doon ay ihahanda ng araw ni Aimee ang kanyang pasaporte papunta ng Amerika para doon magtrabaho. Sa isip-isip ni Jonas, tila totoo na nga na iiwanan siya ni Aimee. Dahil nga doon, halos isang linggo na hindi makausap ni Aimee ng maayos itong si Jonas. Jonas naman, ano ba talagang problema mo? Bakit parang may tinatago ka? Tanong ni Aimee. Punong-puno ng pag-aalala. Pero sa mga oras na yun, doon na nga inamin ni Jonas na narinig nga niya ang usapan ni Aimee at ng kanyang lola. Narinig ko ang usapan niyo ng lola mo. Akala ko, iiwan mo na ako. Sabi ni Jonas, puno ng lungkot. Natawa naman si Aimee sa sinabi ni Jonas. Babe naman oh, bakit hindi mo sinabi sa akin yan? Alam mo ba, sinabi ko lang yun kay lola para tigilan na niya ako. Hindi kita iiwan, Jonas. Mahal kita at handa akong ipaglaban ang pagmamahalan natin. Saka isa pa, hindi ko ikinakahiya ang trabaho mo dahil marangal yan. Pero alam ko rin naman babe, marami ka pang pangarap. At sa pangarap na yan, tutulungan kita. Magtutulungan tayo. Sa mga oras nga rin na yun, ay pinag-usapan nilang dalawa ang patungkol sa mga planong gagawin nila. Nang sa ganoon nga rin, ay matulungan nga rin yung mas umasenso pa si Jonas sa buhay na mayroon siya. At dahil nga sa likas na may angking galing si Jonas sa maraming bagay, lalo na nga rin ang kakaibang kakayahan ni Jonas na mag-isip ng mga ideya sa pagnenegosyo. Doon na nga naisipan na magkasintahan na subukan naman ni Jonas ang sarili na gawin yun. Babe, napagtanto ko lang, bakit hindi mo kaya subukan na magtayo ng negosyo? Alam ko magaling ka doon at naniniwala ako, kayang-kaya mo yun. Sa totoo lang Aimee, matagal ko na rin gustong subukan yan. Pero natatakot ako. Salamat sa tiwala mo. Ngayon, nagkakaroon ako ng lakas ng loob. Sagot ni Jonas. Mas nagpursige pa nga si Jonas sa pagtatrabaho bilang isang tricycle driver, habang si Aimee naman ay isang freelancer. Nag-ipon sila ng mabuti at tinulungan ang isa't isa upang makabuo ng pampuhunan sa negosyong coffee shop na kanilang binabalak na itayo. At dahil nga sa sipag at tiyaga at pananampalataya sa Panginoon, unti-unti na nga rin nagiging malinaw ang kanilang mga pangarap. Babe, konting-konti na lang.
makakabuo na tayo ng pondo. Sabi ni Aimee. Oo nga babe. Salamat sa lahat ng suporta mo ha. Hindi ko magagawa ito nang wala ka. Sagot ni Jonas. At tulad nga ng kanilang inaasahan, nakapagpatayo na nga sila ng isang maliit pero elegante na mga tingnan na coffee shop sa may tabi ng highway. Kung saan wala pa ang isang buwan, napakalaki na nga ng kanilang kinikita. Maging sila ay hindi nga rin makapaniwala. Pero batid nga rin nila na naging posible lamang ang lahat ng yun dahil sa pabor at pangako ng Diyos sa kanila. Dahil na rin sa pagiging tapat nga nila ng mga tagapaglingkod ng Diyos. Halos araw-araw nga ay talaga napupuno ang kanilang coffee shop dahil na rin sa masasarap kanilang produkto at magandang serbisyo. Nakakatuwa talaga Jonas no? Biruin mo naman, kahit hindi pa nagtatagal ang coffee shop natin, marami na tayong regular customers at palagi rin tayong puno. Sabi ni Aimee. Oo nga Aimee, hindi ako makapaniwala. Salamat sa Diyos at sa mga sumusuporta sa atin. Sagot ni Jonas. Makalipas naman ng isang taon, nakapagbukas pa nga si Jonas at Aimee ng isa pang branch ng kanilang coffee shop at nakatayo pa nga ito sa loob pa mismo ng mall. Dahil nga rin doon, mas lumaki pa ang kanilang kinikita at nagkakaroon pa nga sila ng iba't ibang negosyo. Sa loob nga lamang ng halos 2 taon ay kitang-kita nga kung gaanong pinagpala ang buhay nilang dalawa. At simula nga noon, nagbago na nga rin ang tingin ng lola ni Aimee kay Jonas. Kung noon nga ay minamaliit pa ng kanyang lola itong si Jonas, ngayon naman ay naging mag-business partner pa nga ang kanyang lola at itong si Jonas. Naging masaya nga talaga ang pagmamahalan nilang dalawa dahil sabay nga rin nilang inaabot ang kanilang mga pangarap. Isang araw ay nagtatakang pumasok si Aimee sa kanilang resto park dahil tila wala ng tao doon at nakapatay ang mga ilaw. Subalit bukas naman ang pinto nito. At noong tuloy na nga siya makapasok doon, bigla na lamang nagbukas ang mga ilaw. Kasabay ang pagputok ng mga konfeti. At saka naman bumungad sa harapan niya ang nakaluhod na si Jonas na noon pala ay magpo-propose na nga sa kanya. Babe, will you marry me? Tanong ni Jonas. Puno ng pag-asa at pagmamahal. Halos mangiyak-iyak nga talaga si Aimee at sinagot na nga kaagad ang lalaki. Sa loob ay kasama nga rin nila ang iilan sa kanilang mga kaibigan, staffs, family at cell group. Maging ang ibang early customers inadawit nga rin sa pakulong yun. Pero masaya nga sila at voluntaryo nga rin nakipag-participate para sa espesyal na gawaing yun. Makalipas nga lamang ang ilang buwan, ikinasal na nga sina Aimee at Jonas. Naging testimony nga nila ang kanilang hirap na kanilang pinagdaanan. Aimee, hindi ko talaga akalain na darating tayo sa ganitong punto. At lahat ng ito ay dahil sa atin. Dahil sa Diyos. Sabi ni Jonas. Marami nga ang naantig at na-inspire sa kanilang kwento. Jonas, proud na proud ako sa ating dalawa. Iba talaga ang pagmamahalan natin. Simula pa lang, nung pagkakakilala natin, kakaiba na yun. Ikaw ang tumulong sa akin para muling makabangon. Kaya gaya ng pangako ko, gagawin ko rin ang lahat para makatulong sa iyo. At ngayon, ito na. Masaya na tayo. Naabot na natin ang mga pangarap natin. Nagagawa na natin ang mga gusto natin gawin. Salamat din Jonas. Salamat sa lahat. Sabi naman ni Aimee. At buhat nga noon, mas pinagpala pa nga sila. Nagkaroon sila ng maraming branch ng kanilang negosyo at binayaan pa nga sila ng masayahing anak. Sa paglalakbay ni Aimee at Jonas,
Marami talagang hirap at pagsubok ang kanilang kinaharap, mula sa pagkakaibang sosyal na estado hanggang sa mga pagsubok sa kanilang relasyon. Napatunayan nga nila na tunay ang kanilang pagmamahal, at ang tunay na pagmamahal hindi nasusukot sa yaman o katayuan sa buhay, kung hindi sa katapatan, tiwala at determinasyon na magtagumpay. At kung magtutulungan kayo, siguradong maaabot nyo nga rin kung ano ang inyong nais. Ang kwento nila Aimee at Jonas ay nagpapaalala sa atin na ang tagumpay ay hindi agad nakakamtan. Ito ay bunga ng pagsusumikap at pagtutulungan. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ng babaeng si Aimee. Sa kwentong ito ay pinapaalam, hindi lamang pagmamahal ang dapat na ibigay natin sa ating kapareha, dahil kalakip nga rin ito ang tiwala, lalo na sa mga bagay na pangarap natin sa buhay. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.